pong lahat ay talagang galing sa puso natin ang may desire tayo. At tuwa tayo pag nakapiling natin ang Diyos. Hindi lamang araw ng linggo, pero sa lahat ng araw. Sabi nga, importante na dapat papusin natin ang Diyos sa pamamagitan ng mga ginawa niyang kabutihan sa atin. Kaya, isa rin sa bahagi ng ating gawain ay yung papurihin natin ang Diyos sa mga ginawa sa ating buhay. Ngayon po, ang oras upang lalo natin dagdagan ang kasiyahan ng Diyos sa atin. Upang ang lahat na ginagawa natin sa ngayon ay magkaroon ng napakaganda at makabuluhan sa Kanya. Sino po ang gustong mag-share ng kanila po mga naranasan kabutihan, maging pagsubok na sa Panginoon. Amen. Ay salamat at lahat gusto eh. Kaya ngayon, tatawagin ko lang baka mamaya lahat silang gusto. Tatawagin ko lang muna ang aking bunso na anak. Yung doon sa Panginoon. Bunso, halika nga po dito bunso. Alam mo naman, maraming pagsubok ang dumaraan sa atin. Amen? Amen. Maraming salamat sa Panginoon dahil dinala na naman niya ako ngayon
Unang-una yung success, ang pinapangarap. Yung mga pangarap natin, kailangan isabot natin din sa Diyos. At tunay nga, na mapapansin natin na sabi nga ng Panginoon, ibigin mo yung kapwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Yung concern na natin sa magpaliko ay pati yung ibang tao ay kanya pong ipinapanalangin through testimony. Siyempre, natural naman. Tatawagin ko yung kapatid. Yung kapatid niya, yung isa sa apo ko rin, hallelujah. Halika na, anak. Siyempre, hindi pantay pag yung panganay ng apo. Amen. Pasayahin natin ang Diyos. Hallelujah. Palagpakan natin ang Diyos. Ito ang ulitin po natin ang sarili. Amen. Magpapasalamat po ako kay God sa araw-araw, lalo na sa pagdating niya sa akin sa pag-OGT ko. Nakakapagod, plus nandun palagi sila mama sa baon, plus ganyan. Amen. Tingnan mo, ang oras ay malayo pa. Kaya tawagin natin si Mark. What's Mark? Si Mark. Hallelujah. Good. Salamat din ako kay God na nakarating dito ako na safe. Tapos, hindi ako nahirapan sa pagkahanap ng church. Para sa akin na bago, hindi ako nahirapan na mag-adjust sa church. Sa church, hindi ako nahirapan na glory to God. Maraming salamat dahil nakahanap din ako ng magandang trabaho, magandang amo, tapos yun, mabait, tapos yun. Amen. Kita na. Masaya Panginoon sa atin. At masaya ba? Tuwa siya. Kaya ko, tawagin natin Sister Carmen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nata tayo. Yung sunod yan eh. Hallelujah. Wala po ako dito. Nasa anniversary po ako ng company
There is no impossible in God. Kaya sa ngayon, maski nagtatago ng konti, tuwagin ko na po yung aking kapatid dito. Sino bang maganda si Sister Dara? Hindi ka na ka? Oo, paligayahin natin ang Diyos sa pagpagitan natin. Morning po mga kapatid. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kabutihan na nandito rin tayo magpupulit. Nagpapasalamat sa Kanya. Tsaka yung mga hindi po sa Kanya na nilagro na Amen. Meron pa. Halika. Sige, Sister Andan. Amen. Lahat na tayo. Amen. God is good. All the time. Talagang ano yun. Salamat ako sa Panginoon. Speaking of matutumba ka rin na. Alam niyo na paupo ako, di ba? Nung bigla akong tumayo, nung pinapatayo na tayo. Parang ano, siguro tumaas yung bibig ko. Ang tiit kong liikot na ako eh. Ganun. Kaya bigla ako napaupo. Sabi ko, Lord, sabi ko, magpupuri pa ako sa'yo eh. Kaya napaupo lang ako ng konti. Sabi ko, Lord, kaya ko na to. Kaya maraming salamat sa Panginoon dahil ang pagpupuri sa Panginoon ay walang hadlang. Amen? Talagang patuloy niya tayong bigyan ng kalakasan. Ano man ang nararamdaman natin, ay meron tayong kagalingan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Talagang hindi niya tayo pababayaan. Sabi nga, 2 o 3 lang ang nagkakatipon sa kanyang pangalan ay narito ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen? Kaya maraming salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya sa atin at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Amen? Sa kanya na papuri. Amen. Napakaganda po ng mga pastor. At siyempre, sa kami natin ng ating oras, ay tatawagan ko rin po si Sir Lemuel. Sir Lemuel ba? Kilala niya? Yan. Tama? Amen. Purihin mo naman. Good morning po. Ay, ganda tanghali pa. Pasalamat lang kay Lord kasi hanggang ngayon, may trabaho pa rin. Kaya, Patuloy na ako iniingatan kahit siyempre bago magkasbo ka sa akin. Pasalamat ako sa kalakasan na bumubuhay. Yun lang. thanks God. Akala nila huli na. Ay, isa pa yun, no? Halika dito. Halika dito. Isa dun po. Sige, sila dito. Please. Yan. Hallelujah. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil lagi niyo po akong binibigyan ng lakas na parang di napapagod sa nagtrabaho ko dito po. At At nagtatas na kamay ang ating pinakang maliit na bata. Eh, tawag na pagbigyan natin. Pero, magpapatutukan na. Pero nagpabukas yung pinto ni mama mo, ha? Ayaw mo na niya. Oo. At mga kapatid, totoo ang Panginoon sa atin dahil nasa tayong lahat ay meron pa ng mga ginawa ang Panginoon sa atin na hindi naman alam ng karamihan pero lahat naman mabubuti. Wala kong hinahanap ko po yung isang bagay na natural sa tao. Sino ang may problema? Para naman may panalangin lahat yun. Pero salamat sa Diyos for kabutihan ang ating pinagabuhat sa Kanya. At ako naman ay nagpapasalamat lagi sa kabila na medyo ngayon paus talaga ako. Kaya mapapansin yung pagka
bagay. Mahalit mo. Good morning, everyone. Sasalamat tayo sa Diyos na pinaprotektahan tayo. Kapag kumakain tayo, mag-pray muna. Tsaka pag natutulog na, mag-pray. Tsaka, ano po, kapag natutulog na ako, mag-pray ako. Tsaka, sinasabi ko po, protektahan mo po ako, Diyos. Tsaka, sorry na sinabi ko ulit ako. Amen. Sabi ni Aliyah, oh. Sabi ni Aliyah, oh. Kaya, no? At binigyan tayo ng inspirasyon ng Banal na Espiritu na masiyahan tayo lahat. Hindi lang natin napapansin, ano? Itong bahagi na ito ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating panambahan. Kaya, kung maaari nga lang talagang lahat talagang magpatotoo. Pero dahil sa ang oras natin, ay ano yan, ang patutuo ng ating butihing pastor na rito ay sabay na lang sa kanyang pagsin. Bago yan, panalangin muna natin ang lahat. Niyoko po tayo. Oh, hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa inspirasyon na ibinigay mo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa kasiyahan ng aming mga puso na ang lahat po ng nagbahagi ng kanila pong mga kabutihang buhat sa iyo ay nailabas dito sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, Panginoon, na higit pa rin ito, Panginoon, ang ipagkakaloob mo sa bawat isa. Dahil po, ang gusto magpapangyarihan na bawat isang narito ay magtamo ng napakasayang buhay, may payapa, malayo sa anumang uri ng mga problema. Dahil sa Panginoon na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan ay basbasan po ninyo kami lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Hallelujah. Sabi nga natin, huwag natin patanggalin. Ang isang pagkain spiritual ay ibabahagi natin na ating butihing pastor sa katauhan po ni Pastor Victor. Hallelujah, Lord. Purihin ang Panginoon. Okay, puri po Panginoon at sa mga pagpalang umaga po muli o tanghali sa bawat isa sa atin. Ako po'y nagagalak na muli gamitin ng Panginoon sa kanyang ukasan. At habang tayo po ay nag-aawit na tayo kanina, talagang maramdaman natin yung pagkilos ng Banal na Espiritu. Ano po? Dahil po yan ay bahagi ng ating pag-aaralan ngayon na malimit. Ako po'y mahilig po akong manood ng mga mensahe sa mga kuwan sa mga Facebook. Pag ako yung papasa, nakakita ko ng mga nagtuturo ng banal na kasulatan. Ako po'y nagagalak dahil sabi nga, kahit sa lugar ay may ginagamit ang Panginoon. No? May ginagamit ang Panginoon para ihayag ang salita ng ating Panginoon. Ngunit nakakalungkot po mga kapatid na marami na ngayon na nangangaral. Sabi nga, yan po kasi nasa hula. Hindi natin pwedeng pasubalian. Hindi natin pwedeng sabihin ang mga bagay na kasi kailangan mangyari. Dahil sabi nga ng Panginoon, darating ang araw maraming magpapanggap. No? Maraming magpapanggap na sila ang Kristo, sila ang totoong mga ngaral. Subalit, mayroong siya sabi ang ating Panginoon na totoong lingkod niya. Amen? May mga pinili ang Diyos. May pinili ang Diyos na lingkod niya. At ito po ay ating pag-aaralan ngayon para makita natin kung anong uri nga ba lingkod ang nangangaral. Kung ano nga ba ang criteria ng isang lingkod kapag nangangaral. Ano ba itong uri ng isang nangangaral? Mayroon ba siyang
sabi nga, pangunguna ng Banal na Espiritu. Yan po ang ating pag-aaralan sa umaga nito. So, tayo po ay manalangin. Minsan para bilang Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, pasalamatan sa mga tanghaling ito. Tuloy po Diyos, ay lumalapit sa kababaang Lord. At huwag karunyahan ng aming mga puso kami patawarin upang kami maging karapat-dapat kay Marakan. Sa oras ito, Ama, ating hinihingi ang ipaglupay sa aming pag-aaral ng ibang salita na po ay yung lukuban ng Espiritu upang ang bagong patawid sa ating mga labi ay naayon lamang sa iyong pag-uban. Dalangin ko rin po, Ama, ang patuloy na pagkilos mo sa mga nakikinig upang ang kanilang maring Panginoon ay tumimo sa mga puso at kanilang maring sa buhay. Dalangin ko, Panginoon, mga kapatid tutuwa na buksan mo ang puso at isipan upang ito ay pumasok at ang maring sa buhay. Salamat po, may kawang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus sa mga pagligtas. Gato, sabi na. May pinapangan po natin ang Panginoon. At ito po ang ating pag-aaral ng iyan na bukuhanin natin sa aklat ng Matthew chapter 12, verse 18 to 21. Yan po natin makikita kung anong klaseng lingkod ang pinili ng ating Diyos, Ama. Sabi dito, Matthew chapter 12, verse 18 hanggang 21 po tayo. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos kong inalulugdan. Sabi niya, binuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapahayag ng katarungan sa mga bansa. 19. Hindi siya makikipag-away, o maninigaw, ni magmamataas ng boses. Sa mga lansangan, 20, kaya dito, hindi niya babaliin ang tambong marupok. Not, hindi rin niya papatayin ang ilaw na umaandap. Hanggang katarungan, hindi magtatagumpay ng ganap. 21, at ang pag-asa ng mga hingin ay sa kanya ilalaga. Ito po mga kapatid ang napakahalaga sa atin. Tayo po ay kahit tayo po ay mga naglilingkod sa Panginoon. Nakataon lamang po na kami ay naging pastor. Lahat po tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Dahil ito po ang hinihingi. Subalit dapat po natin maunawaan mga kapatid kung ano nga ba ang nais ng Panginoon. Sino ba ang totoo na lingkod ng Panginoon? Sabi nga dito, pamagat ang ating pag-aaralan ang piniling lingkod ng Diyos. Sabi dito sa 18, sabi niya, narito ang aking lingkod na aking hinirang. Yan po kasi ay sinabi sa Isaiah na kumbaga titignan po natin, doon po kasi una, mayroong mga naunang mga propeta, mayroong naunang mga ngaral, ang ginagawa ay pinapatay sa bato, inuusig. Ano po? Kaya dahil mahal tayo ng Diyos, nais ang Ama na marinig natin ang katotohanan, kaya ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya sabi dito, narito ang aking lingkod, aking hinirang ang ating Panginoon sa Kristo po, siya yung pinadala dito ng Ama. Para ipakita sa bawat tao na ang uri ng paglilingkod. Ano sabi dito? Sabi dito sa ating pinag-aralan, hindi siya binuo sa kanya ang Espiritu. Di ba ng ating Panginoon sa Kristo ay magsimula ng ministeryo, siya ay pinautisma ng Bautista at isang tinig ang nagbulang sa langit. Na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos ko inalulundan. Nandun po yung banal na Espiritu ay bumaba. Kaya, nang mangaral ang ating Panginoong Kristo ay puspos na puspos siya ng banal na Espiritu. Kaya doon sa ating pag-aralan kanina, kaya niya pagalingin kahit
ay makakakita, kahit may makaramdaman, is kaya niyang pagalingin. Ganun mga kapatid, ang trabaho ng banal na Espiritu sa isang lingkod. Binigyan tayo halimbawa ng ating Panginoong Kristo kung paano maging lingkod. Yan. Maging lingkod. Application natin, sabi nga, kailangan tayo rin. Sabi nga, kailangan tayo rin ay, kung tayo tinawag rin para sa kanyang layunin. Dapat may layunin po ang isang lingkod ng Diyos. Ano layunin? Hindi ka tinawag ng ating Panginoon para lang, sabi nga, sa walang kwentang mga bagay. Tinawag tayo ng Diyos, siya ay may layunin. Kasi ang pagbaba ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa, mayroon siyang layunin. Ang kanyang layunin, ang lahat ay makarinig ng salita ng Panginoon at ang lahat ay maligtas. Okay? Dahil tayo ay, sabi nga, nakahanda sana tayo maparusahan. No? Dahil saan? Dahil sa mga kasalanan. Hindi natin nalalaman. Ngunit dahil mahal tayo ng Ama, ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na siya ang naglingkod. Siya yung unang lingkod ng Ama na pinadala dito para siya ang maging buwaran ng mga Kristiyano na mga naglilingkod sa Kanya. Kaya bilang mga Kristiyano, bilang mga lingkod ng Diyos, dapat mayroon din tayo layunin. Ano yung layunin mo? Sa buhay. Minsan may mga bagay, gaya sa may mga pamilya. Nagpamilya ka, ang layunin mo. Bakit may pamilya ka? Siyempre may pamilya ka na kailangan bigyan ng mga kinabukasan, may plano ka, na ganito, dapat mong gawin. Yan. Mayroon kang plano. Yan. Sabi dito sa Roberto, binuhos niya ang kanyang espiritu. Yan. Titingnan po natin ang totoong lingkod ng Diyos. Kailangan mayroon siyang sabi nga, anointed ng banal na espiritu. No? Dapat kinakasir siya ng banal na espiritu dahil siya ay lingkod ng Diyos. So, titingnan po natin yung nag-aralan natin kanina. Undo ang tinutukoy niya ay ang ating Panginoong Kristo. Ang ating Panginoong Kristo rin po ay kumbaga, nagturo siya sa mga disipulo. Tinuruan niya yung mga disipulo kung paano maging lingkod. Tinuruan niya. Kaya kung totoo na ikaw ay lingkod at talimang ka ng aral ng ating Panginoong Kristo, kailangan makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu Santo. Galatia 5:22. Kaya ang sinasabi, ang bunga ng Espiritu Santo ay pag-ibig, magalakad, etc. Napakarami. Kung yun ay nabubuhay, kung yun ang may patungaran, nakikita natin sa mga mangangaral, mapalad siya, mga kapatid. Kung yan ang nakikita natin sa ating kapatid, ating mga kaibigan, mapalad sila dahil namumuhay sila ayon sa pag-ibig. Sabi nga, sa sinasabi natin lagi, may Kristo siya sa puso. Tandaan po natin, na kaya nga tayo may bunga ng Espiritu Santo, bunga ng pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Kristo. Bunga ng ating pakikipag-isa. 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo sa isinambagong nilala, wala na yung dati niya pagkatao. Tanda po natin, balikan yung ating pinag-aralan kanina, yung ating nabasa. Sabi niya, ang isang lingkod, sabi dito sa 19, hindi siya nakikipag-away. Hindi siya nakikipag-away. No? Ang lingkod, hindi siya nakikipag-away. Sa ngayon po, nakasunod po mga kapatid, makadaan ka sa Luweta, napakarami dyan. Napakarami na may kanya-kanyang grupo, sila mismo ay nag-diskusyon patungkol sa salita ng Panginoon. Nakakalungkot po mga kapatid. Nakakalungkot po ganyan
ng isang tao na sabi niya siya ay lingkod ng Panginoon. Hindi siya nakikipag-away o sumisigaw ni nagmamataas ng buses sa mga lansangan. Mahinahon, mga kapatid, mahinahon kung ipangangaral natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon, ang salita ng Diyos, ay sabi nga parang tabak, at kabila ay saling. May mga bagay na sabi nga na ginawa na may plano. Halimbawa, ikaw ay sundalo. Saan ginawa ay yung baril? Para saan? Pwedeng patay, pwedeng pumatay, at pwedeng makabuhay. No? Pwedeng may buhay. No? Sabi nga pang depensa. Depende sa gumagamit nito. Kaya marami kapag nakita ng baril, sabi kriminal yan. Ay hindi nila alam, di kayo din. No? Kung ito'y gagamitin mo sa pagpatay, kung kriminal ka na. Kung ito'y gagamitin mo, bilang sabi nga ay pagtatagolay ng sarili, hindi ka magiging kriminal. Lahat ng bagay po na ginawa ng Diyos is kaya nayunin. Kaya sinabi ng Diyos, ang kailangan ng sanlingkod ng Diyos ay hindi nakikipag-away, hindi sumisigaw dahil mismo ang ating Panginoong Kristo, siya ang naging halimbawa natin sa paglilingkod. Sabi nga, siya ay nagpakababa. Bagamat siya ay Diyos, hindi inaring kapatay ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay nagkanyang siya. Ganyan po ang isang lingkod ng Panginoon ay makikita ang kapagkumbabaan. Dahil po kapag makikita sa iyo ang kapagkumbabaan, nakikita natin na siya nga ay bunga ng Espiritu Santo, bunga ng kanyang pakikipag-isa sa ating Panginoong Kristo. Ang isang lingkod, sabi nga, ang papakumbaba. Ayan. Sabi dito, siya ay may malasakit. No, malasakit, wala na po siya yung malasakit. Una-una yung malasakit po, kaya sa ating kapwa. Ano na yun din mo? Malasakit ka ba sa iyong kapwa? Mahal mo ba ang iyong kapwa? Kailangan mayroon kang malasakit. Ayan. Nakikita mo, ang mga ang mga tao na mapapahamak, mayroon kang malasakit sa kanya. Ayan. Mayroon kang malasakit. Sabi dito sa 20, hindi niya papaliin ang tampong marupok. Hindi rin niya papatayin ang umaandang na ilaw. Ang isang lingkod ng Panginoon tayo yung magpalakas ng hihina. Amen? Ang ating Panginoon sa Kristo, napunta siya dito sa ibabaw, dito sa mundo, kundi palakasin yung mga nahihina. Dati wala tayong mga pag-asa, mga kapatid. Dati wala na tayong pag-asa sa susunan. Yan ang katotohanan. Pero na dahil sa biyaya sa bag ng ating Panginoon, ibinigay niya yung kanyang sa sunan. Kaya tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Yan po dapat maging ugali ng isang lingkod ng Panginoon. Kailangan mayroon siyang pagmamahal, mayroon siyang malasakit sa kanyang kapwa. Pag nakikita niya ang kanyang kapatid na may sabi nga nangihina, palalakasin niya. Okay? Kaya sabi nga, kailangan natin marunong tayong magkausili. No? Marunong tayong magkausili. Dahil kung titignan po natin mga kapatid, bahagi ng pagiging lingkod ng Diyos. Minsan may mga lalapit sa iyo, may mga problema. No? May mga problema. Kailangan marunong magkausili. Kailangan ng isang lingkod ng Diyos kapag kami pumasok na sabi nga, hirap na hirap siya sa kanyang problema. Para pagpasok niya pa parang siya ay hindi na makatuli dahil sa dami ng problema. Dapat paglabas niya ay nakatuli na siya. Kung baka nawala yung problema. Hindi yung pagpasok ng isang tao na problemado pagdating sa church, siya pa yung parang dinagdagan pa ng problema. Ito, dinagdagan pa. Dahil sa napakinggang mga
kapatid, lagi natin isipin na ang ituro natin ay yung mga aral ng ating Panginoon sa Kristo dahil ito lamang ang nagbibigay ng kalakasan sa bawat tao. Siya lang ang nagbibigay ng kalakasan. Tanda po natin mga kapatid, gaya din nila, tayo ay mahihina. Tayo ay mahihina. Subalit dahil sa kanyang biyaya at habag, tayo ay kanyang hinahabagan at tayo ay naligtas. Tayo ay naligtas. Kaya po mga kapatid, napakahalaga natin na ating suriing mabuti ang bawat nagsasabi na sila ay lingkod ng Panginoon. Tingnan po natin kung nandun ba yung bunga ng banal na Espiritu. Tingnan po natin. Marami po mga ngaral, lalo na sa radyo, sa TV, marami po. Hindi po masama na tayo ay makinig. Hindi po masama na tayo ay may manood. May dalawang bagay na itinuro sa atin ang Diyos. Diba? Dalawa lang. Binigyan tayo ng kaalaman patungkol sa mabuti at masama. Kaya natin kilalanin yan. Kaya yan ay na-apply ng bawat Kristiyano, bawat tao sa kanyang pakikinig. Doon ginagamit nila pag nakasulatan, mayroon pasubali ang ating Panginoon. Diba sinabi niya? Pakinggan ninyo ang kanilang mga iniaaral. Ngunit, ang kanilang ginagawa, huwag ninyo tulungan. Kapagkat hindi niya isinasagawa yung kanilang ipinangangaral. Mga kapatid, kung titingnan po natin, sabi sa pananasulatan, pananampalataya, walang kalakit na gawa ay tayo. Kaya kinakailangan mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon, maging buhay ang salita ng Panginoon sa ating buhay. Ang libro po ng Gospel is apat. No? Apat na po yan. Ating makakalam. Apat lang. Matthew, Marcos, Lucas. Yan. Yan po nakatala ang kasaysayan ng ating Panginoon Kristo. Subalit, yan po ay madalang alam, mahirap po pasahin, no? Mahirap pasahin. Kaya, so titingnan po natin yung ating pag-aaral, ano? Kaya tama yung ginagawa natin para makita natin yung kasaysayan kung paano. Ngunit kung ito ay ating sa buhay, yung ating pinabasa ay ating sinasabuhay, magiging lima po yan. Pinapalima. Ikaw, kung nakikita sa iyo ang buhay na salita ng Panginoon, kung nakikita sa buhay mo ng salita ng Panginoon, ito ay nai-apply. Ikaw ang Panginoon. Tanda mo natin mga kapatid, ang mga tao, ugali niya. Dito, pagpasa ng banal na kasulatan, napakahirap, alam mo, mahirap umabot. Pero pag nasa pulpito ang pastor, napakadaling basahin. Madaling basahin ang buhay ng pastor, lalo na yung mga Kristiyano na medyo nasaktan sa ibang church, sabi ng backslide, o nandamig, napakahirap po yan mga kapatid. Binabasa niya ng buhay ng malingkod ng Panginoon. Kaya dapat mga kapatid, makita sa ating buhay, ang buhay ng ating Panginoon Kristo, kung paano mabuhay ang ating Panginoon Kristo, para sabi nga maging buwarang lingkod tayo. Kaya tayo mga kapatid ay mga lingkod ng Panginoon na dapat sabi nga makita sa ating buhay. Sabi doon tayo sa may malasakit. Yan. Dapat ang isang Kristiyano ay may malasakit. Alam mo yan, napakaganda sa evangelism yan, mga kapatid. Dahil sa kapanahon nito. Ano man ang kinatatayo ako, pwede mo gamitin sa evangelism. Sa Diyos makapurihan, ako ba isang trabahante ng dati? No? Pero po kahit po sa trabaho, tayo natin mag-evangelise. Ano po? Napakarami. Pupunta sa church, so walang trabaho. Ang Batang Espiritu ay kumipila. So, hindi ko po yung gawin dito sa lugar na to. Dahil ito pong lugar na ito ay nakita ko na part
na dito, nakahanap ng simbahan, dito po talaga napakadaling makuha. Napakadaling makuha ito. Kaya pag ginagawa ko po dito nung una, sa work evangelism, yung po ang ginawa ko. No? Kaya maraming mga kapatid tayo na nakakilala dahil dito sa The Living Christ Church. Dito sila kinatagpo ng ating Panginoon. Although yung purpose nila dahil kaya nangangailangan siyempre, unang-una, mananalangin sila kaya sa silang simbahan. Ano panalangin nila? Lord, sana magkaroon ako ng trabaho. Ang banal na Espiritu ay kikilos sa iyong buhay bilang ikutan ng Diyos. Ako po kapag nararamdaman ko yan, pagka parang hindi may pitago pa, nakapit ko yan sa ako. Ano ang problema ng kapatid? Yan ang problema ng kapatid. So sabi nga, napakalaan sa isang linggo ng Panginoon. Ang makapibigay ka ng pagpapala, ang paggulang ka ng pagpapala spiritually isang tao. Meron po tayong isang kapatid na dito nakakilala. Alam mo po ang sadya niya? Paghanap lang ng trabaho. Lagi ko po naikwento dito. Para sabi nga, parang maging halimbawa yung ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Ako po ay kilala niya bilang isang foreman sa EEI. Kahit gusto niya mag-apply, hinanap niya po ako dito. Siyempre, hindi na ako nakatagpuan sa simbahan. Pero, sa biyaya kapag ng Panginoon, dito siya tinatagpo ng Panginoon. Dito siya nasira ng voluntary. Sa madaling sabi, dahil may plano ang Diyos sa kanyang buhay, nag-apekto siya sa trabaho. Ito po ang hindi naasahang pangyayari. Bumagsak sa medical. Bagsak sa medical. Napakaipit ang medical sa mga kumpanya. Ano nangyari? Dahil kahit ano gawin niya, talagang hindi pwede. Kasi sa amin po dati mabigat na sakit yung hipa. No, nahihipan siya. Sa madaling sabi, ulit siya ng probinsya. Alam mo yung ginawa ko? Tunog ako doon sa amin, mga kamagagawa natin sa Bicol. Doon po siya nataniman, nahubog. Talaga po, nasabi ko sa kanya, kapatid, may plano ang Diyos sa iyong buhay. Ako po'y nagagala, dahil sabi niya, Brad, hindi man ako pinalag sa trabaho, binigyan naman ako ng trabaho ng Panginoon. Siya po ay magagawa ngayon sa Panginoon. Magagawa ng Panginoon. Yung po si Brother Erwin sa atin, si Tito sa atin. At ngayon po ay siya ay ganap ng pastor doon sa church at pinapapastoran po dati. Dito po kami. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Lahat ng bagay is may plano. Kung makita ng mga tao kung paano matuturo ang Diyos, e pinangaral mo, sila mismo ang magtutusa ang mga bagay. Hindi siya nagdalawang isip na magtuloy para sa kawain ng Panginoon. At yun po ang sabi na kung paano kumikilos ang banal na Espiritu. Alam ko may mga kakabito pa dito ang Panginoon. Iyan ay mangyayari sa tama. Ano po? Yung po muna, medyo hirap pa din, pero sa Diyos sa kapurihan, ngayon, talaga sabi na, pwede, kumbaga, sa mga kawain, dito sa simbahan, pwede kang mapay, kasi meron ano po, wala talaga. Pero kung sa Panginoon, kaya sabi nga, huwag kang mag-alala, huwag kong isipin yung para bukas, yung patuloy ngayon. Kaya, dahil ang banal na Espiritu ay laging gumagabay sa atin. Kaya mga kapatid, lagi nating tandaan na kung tayo man ay may nakikita ng mga bagay na hindi kaya-aya sa mga lingkod ng Panginoon, sabi nga, wala sa kapabularyo ng isang lingkod ng Diyos o sa isang Kristiyano ang salitang Diyos. Wala sa kapabularyo yan. Alam ko po, mga kapatid, ang salitang Diyos para sa tao hindi nakabulat. Tayo po mga kapatid ay ginila ng ating Panginoon sa Kristo. Si Kristo ang ilaw na ating sinusundan, tayo ay lumalang at liwala. Kapag ka ikaw ay napiso, ibig sabihin, lumiwalay ka sa ilaw. Okay? Lumiwalay ka sa ilaw. Kaya madilim ang
iyong linalakaran. Nangyayari lamang ang isip mga kapatid kapag ka ikaw ay humiwalay sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi mo sinunod ang kanyang mga aral. Doon ka magkakaroon ng pagkakaisod. Yan. Subalit huwag kang mag-alala dahil ang salitang isod, mga kapatid, ang Panginoon lagi natin papanood. Lagi natin papanood ng Panginoon. Ito yung prodigal son, di ba? Yung prodigal son po kasi mga kapatid, applicable sa mga totoong kumangga sa Panginoon. At sa hindi mga Kristyano, ito ay hindi para sa kanila. Para maging aring ng anak ng Diyos, ay tanggapin ko siya. Ano? Ito po kasi prodigal son, tumanggap ko siya, nandamig lang, lumayo siya, hiningi yung kanyang mana, at sabi nga, lumawas yung kanyang bigay yung kanyang mana, siya ay nag-iwaliw, lahat ay nilalas niya, hanggang siya ay naghirap. At doon siya ay maghirap, naranasan niya talaga na masukan. Doon niya naranasan. Sabi niya, nung naranasan niya ubos ng kanyang kayamanan, ang bahay ng aking ama, sabi nga, maraming natulog at sapat na pagkain. Kaya siya ay nagplano, mga kapatid, nagplano siya, babalik na lang ako sa aking ama. Sabihin ko sa kanya, ibilang na lang ako sa kanyang mga alin. Ganun po tayo mga kapatid. Tayo mga Kristyano, kapag ka nangihina, manunumbalik tayo sa ating ama. Hindi tinitingnan ng Diyos ang iyong pagkakatapa at tinitingnan niya yung kanya, yung iyong pagbangon. Bumangon ka mga kapatid. Kaya sabi nga, bumangon ka, ang Panginoon ay laging handa. Sa mga lingkod ng Diyos mga kapatid, iyan ang nararapat. Dahil ang banal na Espiritu ay lagi lang siya nandiyan. Kaya mararanasan natin ang kanyang pagkilos, mga kapatid, naramdaman ko yung sa madaling araw, tayo ay nag-morning devotion. Pag tayo ay nanalangin, yan malimit kumikilos sa banal na Espiritu. Kaya napakagandang magkaroon ng morning devotion. Madaling araw yung personal devotion mo, sunod mong mararamdaman mga kapatid. Kaya mga kapatid, dapat natin na unawain na sa kabila ng mga nakikita natin sa mga lingkod ng Panginoon, huwag tayo kaninaan ng dugo. Dahil baka sabihin natin, bagong Kristyano, bagong pastor, ganun siya, at natin mga kapatid, mayroong mga kahinaan ang bawat isa. Mayroong mga kahinaan niya. Kung minsan ay nakikita natin na ganito si pastor, sabi nga, siguro may pinagdadaanan na kaya hindi pare-pareha. Pero sabi nga, kung nasa iyo ang banal na Espiritu, kaya lagi magpapalakas ng pananampalataya. Lagi kang lalakad sa liwanag dahil ang sinusundan mo ay ang aral ng ating Panginoon Jesucristo. Hindi ka maliligaw. Kaya napakahalaga mga kapatid na ipabuhay sa ng Panginoon para makita ng lahat na tayo ay mga lingkod ng Panginoon. Diba sinabi ng Panginoon? Nung siya ay nagbugas ng paa ng mga alagad, ay si Pedro, pag binigay Pedro, ayaw pabasa ng paa ko. Sabi ng Panginoon ni Pedro, kapag kahit hindi kayo nabasa, wala kang kaugnayan sa akin. Isang bagay ang nais iparating ng ating Panginoon. So sa pakasabi niya, kung gagawin natin yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, na paghugas ng paa sa kanyang mga alagad, pinakita ng ating Panginoon yan. Kung ako na Panginoon niyo ay naghugas ng inyong mga paa, gano'n din kayo. Baka pagtutulungan, pagmamalasakit sa bawat isa. Ang mismo ang Panginoon sa Kristo nagbigay ng halimbawa. Hindi yung minsan, kapag nakikita natin yung ating mga kapatid ulo, sabihin natin, ay, basyek sa pinagalingan niya, mga kapatid, mali po ito.
Iba't iba. May baptist, may ano. Pero sabi nga, may iisang Diyos na. Parang ilog lang yung mga kapatid. Napakaraming pa na. Pero isa na mapapagsitan. Nasa tubig yan. So, napakaraming natin denomination, napakaraming sabi nga, ang religion kasi mga kapatid, tumitig na natin ang religion ay tunay, isa lang natin religion. Si Kristo lang. Wala na pa ng religion. Denomination, napakarami pa rin. Ito po. Kaya pag sinabi hindi nakakapagligtas sa religion, sabi nga, kilalanin mo muna. Kung kilala mo ang ating Panginoon sa Kristo, ay totoo religion ka. Kahit pa maaniban mo lahat ng denomination, kung hindi mo ipapuhan, kung hindi mo naunawaan, at totoong kahalahan ng ating Panginoon Kristo sa iyong buhay, Diyos Kristo yan, mga kapatid. Kaya sabi nga dapat natin malaman na si Kristo lamang ang ating pag-asa. Kaya yung ating maging halimbawa sa paglilingkod. Kung yan ang gagawin natin, makikita ng lahat na tayo ay mga anak ng Diyos. Kung tayo pa mahalaga, makikita ng lahat na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid. Kaya sa oras na ito, bago tayo magtapos, mga kapatid, dahil po ako talagang may lang ako mag-turo dahil alam ko ayaw ang tubig. Ayun. Sa kabila ng lahat na tayo ay dati wala tayong pag-asa, subalit dahil sa biyaya at habag ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay mayroong pag-asa sa inaharap. Siya ang ating pag-asa. Bago po tayo magtapos, wita po tayo ng Panginoon. Dahil Kristo sa Biblia ito hayo sa atin, walang pag-asa. Kaya narapat natin siyang purihin, awitan, pasalamatan.
Lord, hallelujah. Ikaw talaga sa amin. Salamat, Panginoon. Sobrang sa ito. Salamat kay biyaya at pagsahan niya. Magaman kami dati, walang pangalan ng Panginoon. Ngunit dahil kay Panginoon, kami ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kami tinawag mo bilang lingkod. God, alam mo, Panginoon, na may plano ka sa bawat isa. Lord, salamat mo sa mensahe ito namin na pakinggan. Salamat, Panginoon, na muli kami ay iyong pinili. Tulungan mo kami, Panginoon, makapabuhay na tayo ng kalooban. Tulungan mo kami mag-iwanan sa tulad ng Panginoon. Huwag mo kami hayaan, Panginoon, madaya ng aming kaaway. Dalangin ko, Diyos, na ikaw lamang ang maghari sa pagkain sa amin. Salamat po, Diyos. Dalangin ko, Ama, ang patuloy na pagkilos ko sa bahay pa na naging. Dalangin ko, Panginoon, na marami pang natulungan ang galing ko sa lugar na ito. Nawin ko itong sintro, Panginoon, ng iyong Ebanghelyo. Salamat po, Diyos, sa iyong pagpapuri at salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagin po, Panginoon. Amen. Napaganda po ng ating narinig. At tunay nga po na kailangan pipiliin natin ang ating pong paniniwalaan sapagkat nakasalalay dito. At ngayon, meron tayo na naman isa pang bahagi ng ating pong patuloy tayo sa mga bahagi ng ating panabahan. Kaya po sinabi na ang ilan at mayroon pang napakalaga sapagkat natutuwa ang Panginoon kapag tayo ay bibigay para sa ating pong gawain. At totoo po ito. Kaya ngayon, habang umaawit ang ating choir, ay pwede na po tayo magbahagi. Amen? Hallelujah. Thank
Yan po ay ang simulan ng ating praise and worship. At pag Sabado po, kung meron kayong panahon, ay magkaroon tayo ng prayer meeting. At kung hindi man tayo magkadalaw, huwag niyong kalilimutan araw-araw ang manalangin para sa lahat, kasama na po ang ating po panambahan. Ganun din po kung kung tayo ay may mga kaibigan, may gusto po na narapansin natin na kailangan din ang salita ng Diyos, maaari po silang yayain dito sa ating lugar. Pagkatapos po, meron po tayong Facebook na sasubaybayan natin doon ang ating ginagawa. Ginagawa natin ang ating mga gawain dito sa ating po panambahan. At dahil po sa first week na po next week, meron naman tayong para bang kasiyahan na magsalutalo tayo, yun po, magpagtag tayo. Sino po ang mayroong yan? Nakakaliwag-luwag. Gusto nila na magkagdig ang pang biyaya at pagpapala sa kanila ay na sila magkaroon ng kahit na po. Pero ang pinakamahalaga po yun yung presensya. Dapat nandito kayo sapagkat ang presensya nyo ang yung ministry. Amen po ba? Ano ba ang ginatagdag ng ating pumanayan, mga kapatid, kung meron man? Kung yung may birthday, sino po ang may birthday ito nakaraan? Sino po may birthday at atin pong isa na natin? The month of April. Kaya mo lang, no? Naubos ba last week? Okay. Kung wala may birthday, yan ang may birthday ngayon, ito sa inyo. Mr. Green. Imbitado ako doon. Kayo, pastor, kung maaari sa birthday ni Sister Grace, panalangin siya, kawitan na po. Amen. At ngayon, tinatawagan ko na po ang isa sa pinali natin na pagpapasalamat sa Diyos at aawitan tayo ng panalangin tayo ng ating pagputing pastor. Si Pastor po, Pastor Lito. Wait kayo ba ito sa'yo? Ay, wait na namin. Ulit ko natin, no?
sa